Marami sa inyo ang sasang-ayon sa akin kung sasabihin ko na tayong mga Pilipino ay isa sa mga pinakamabait na lahi dito sa mundo. Amen? Even some foreigners would agree that we Filipinos are one of the friendliest race and people in the whole world. And yet, even if we are very friendly, I think most of you would also agree that a lot of us have some toxic traits and behavior. Pagkabait-bait man natin, meron pa rin tayo mga negatibo at masamang pag-uugali. Amen? Ano pong ibig ko sabihin halimbawa? Alam niyo po ba sa Pilipinas lang kayo makakakita ng taong nakikipag-birthday na walang dalang regalo pero may dalang Tupperware at plastic na pambalot? Sa Pilipinas lang po kayo makakakita ng taong walang trabaho pero palaging nakikipag-inuman at nakikipagsugalan. Amen? Sa Pilipinas lang po kayo makakakita ng tao na kung saan pag nangungutang, napakabait, pero pag sinisingil mo na, galit. Sa Pilipinas lang po kayo makakakita na kapag natalisod yung kanyang kaibigan, tatawanan, imbis na tutulungan. Sa Pilipinas lang po kayo makakakita na kung minsan nagpapasaring sa social media, pero pag pinalagan mo, binablock ka agad. Sa Pilipinas ka lang makakakita na kung saan ang mga pamilya, magkakamag-anak, nag-aaway-away dahil lang sa politika. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng mga magkakaibigan, nagbabanding pero patago nagsisiraan. Sa Pilipinas ka din makakakita na kung saan nilalagyan ng rosaryo, yung sasakyan, yung motor, pero pinambababae naman. Sa Pilipinas ka din makakakita ng tindahan na kung saan may poon, may larawan ng Santo Niño, ng Panginoon, pero dinadaya ang timbangan. Alam natin yan. Being friendly does not exempt us from toxicity. Hindi ibig sabihin mabait ang isang tao, wala na itong masama at negatibong pag-uugali. May nakatago yan, may iniipit na hindi tama na pag-uugali. And in the gospel, we are reminded that we should be aware of our sinful tendencies, of our toxic and negative behavior. Tingnan niyo po sa ating nabasang ebanghelyo, ang mga Hudyo, ang bayan na pinili ng Diyos, sila pa ang nagtakwil sa kanyang anak si Jesus. Hindi nila matanggap ang ating Panginoon. Palagi silang naghahanap ng butas sa Kanya. Paano ba nila siya mapapatay at mapapaalis? Kaya naman pinaringgan ni Jesus ang mga Pariseo, ang mga nakakatanda, ang mga Hudyo sa kanyang talimhaga. Anong sabi niya? Pinahiram ng may-ari ang ubasan, ang kanyang lupain, pero ano ang kanilang negatibo at toxic na pag-uugali? Hindi sa kanila, bigla-bigla, inangkin, mga naging land grabber. Naningil ang may-ari, pero anong ginawa sa mga alipin? Pinagbubugbog, tinaboy, at meron pang isa, pinatay. At nung ang anak na ng may-ari, siyang kanyang pinapunta, na iniisip na gagalangin siya, imbis na pakinggan at tanggapin, pinatay din nila. Ang talimhaga ni Jesus ay patungkol sa masamang pag-uugali ng mga Hudyo. Pero baka naman ganyan din ang ating pag-uugali ngayon. Magandang itanong ito, ako, ano kaya yung mga toxic na behavior ko? But it is also good not only to discover our negative attitudes, but we should also think and reflect, what can we do in the midst of our toxic behaviors and attitude? Kung meron mga taong negatibo na kapalibot sa iyo, at kung natuklasan mo na ang iyong
negatibo at toxic na pag-uugali, ano kaya magandang gawin? 3 bagay lang po. Unang-una, magmahal ka pa rin. Continue to love. My dear friends, it is so easy to judge and condemn others when they are toxic. But we are reminded today by the Lord of our true vocation, and it is to love. And what is love? Napakaganda nung definition ni St. Thomas Aquinas. Sabi po niya, to love is to will the good of the other. Yun yung simpleng definition ng pagmamahal. Yung gustuhin mo, naisin mo, na mapabuti ang lahat. Kung walang pagnanais sa iyong mapabuti ang lahat, hindi ka nagmamahal. At diyan nag-uumpisa ang masamang pag-uugali mo. See, God is truly love. Why? Because He did not stop desiring for our good, even if we have sinned and became disobedient from the very start. Nung hindi sumunod si Adan at si Eva sa Diyos doon sa paraiso, anong ginawa ng Diyos? Kahit na sila ay pinalabas doon sa hardin ng Eden, pinagtahi pa daw ng damit itong kanyang mga nilikha. See the love of God despite of the sinfulness of man. We read in Romans 8, very beautiful. St. Paul tells us that God demonstrated His love for us in this, that though we were sinners, Christ died for us. Oo, naiinis, nagagalit ang Diyos kapag nagkakasala tayo. Pero hindi nababawas ang kanyang pagmamahal para sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ang kanyang pagmamahal ay pagmamahal sa kasalanang ginagawa natin. Oo, mainis ka, magalit ka kapag meron toxic na tao sa paligid mo, sa buhay mo. Pero sana, kamukha ng Diyos, huwag kang susukong magmahal. Huwag mong titigilan na naisin na mapabuti ang taong yan. Lalo lang tayong magiging toxic kung titigilan natin ang pagmamahal. Amen? Bakit may sumusukong nagmamahal? Kasi hinihintay nila na may kapalit sa kanilang pagmamahal. Kasi meron silang ine-expect doon sa kanilang minamahal. Kasi may hinahanap silang resulta sa kanilang iniibig. Kung talagang nagmamahal ka sa isang tao, di ba? Pagpapasensyahan mo siya. Kung paanong sa kwento, paulit-ulit na lang nagpadala ng kanyang mga alipin, nagtsatsaga ang Diyos. Tayo din ay magtsaga sa mga taong nakapaligid sa atin kahit na masama at toxic ang pag-uugali nila. Amen? So counter toxic behavior with love, because love is always good and positive. Pangalawa, kausapin, communicate, talk with these toxic people. Magiging toxic ka rin kung kinikimkim mo lahat ng iyong iniisip, lahat ng iyong nararamdaman tungkol sa isang tao. Amen? Kung may nagawa ang isang tao, naging masama siya sa iyo, kausapin mo siya. Baka hindi aware o mulat o conscious ang taong yan sa kanyang kilos, sa kanyang gawa, sa kanyang pakikitungo sa iyo. Gayahin natin ang ginawa ng Diyos dito sa kanyang kwento. Hindi siya nagsawa na magpadala ng mga mensahero. Kinausap nila ang mga manggagawa doon sa lupa. Tandaan niyo, hindi po mababago ng isang tao ang kanyang ugali kung hindi siya mulat, kundi niya alam yung kanyang ginagawa. How can a person change their behavior if they are not aware of what they are doing wrong? Sabi nga ni Jesus, di ba? Utos niya sa atin, go to your brother and tell them their faults. At pag kinausap mo sana ang isang tao, maging kalmado ka lang. Huwag ka makikipagsigawan. Huwag ka magagalit. Remember that very beautiful teaching and quotation that says, it is rain that makes flowers grow and not the thunder. Hindi ang kulog at kidlat
ang nakakapagpatubo ng mga halaman kung hindi ang ulan? So talk, communicate, just like God. God until now tries to reach us, to tell us of our faults, so that we can change and remove any sinful attitude in our life. Third and last, set a boundary with toxic people. Bigyan mo naman ng puwang ang sarili mo dito sa mga taong may masamang pag-uugali. Remember this, my dear friends, you can never control the behavior of other people. No matter what you say, whatever you do, people will always do what they want. Amen? But what can you control? You can control your participation in that person's negative behavior. Kung hindi mo man mapagbago ang pag-uugali ng isang tao, anong magagawa mo? Yung lumayo-layo ka sa kanya. Kasi kung hindi, baka mahawa ka sa kanyang masamang pag-uugali. Kung pagkatapos mong kinausap itong tao, ayaw pa rin niyang magbago, pagdasal mo siya, lumayo-layo ka. Because we can always love at a distance. Amen? Kapag malapit ka sa isang tao na toxic, magiging toxic ka rin. Kahit naman ng Diyos, binigyan ng hangganan at katapusan ng kasamaan na ginagawa ng mga manggagawa. Aalisin din sila dun sa kanilang lupain. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon. Oo, mahal tayo ng Diyos. Oo, mahal ng Diyos sa mga makasalanan. Pero ang pagmamahal na yun ay hindi naman pagtanggap dun sa mali na kanilang ginagawa. God loves the sinner, but it is also the love of God when He puts an end to the sinful act and behavior of the sinner. May araw din ang mga masasamang tao. May katapusan din ang hindi tama. Kaya nga, kung man nare-realize mo, naiisip mo na may masama kang ginagawa, don't waste your time. Time is running out. Maiksi lang ang buhay. At baka ikaw ay mabulaga pagkagising mo, kaharap mo na ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Pero tandaan natin, makatarungan din siya. God is loving, God is merciful, and yet God is always and also just. Kapag nagmamahal ang Diyos, hindi ibig sabihin nagpapaabuso siya. Kapag nagmamahal ang Diyos, matalino siya. Hindi tanga ang pagmamahal ng Diyos. Tandaan nyo yan. Love, my dear friends, but do not let yourself be taken advantage of. Love, do your best, talk to the toxic person, and yet give yourself some space and boundaries. Loving yourself also means giving yourself space and limitations. Tandaan nyo, kahit naman po ang langit, meron din pong pagitan sa impyerno. Amen? Tandaan nyo mga kapatid, kahit din ang langit, may pagitan sa impyerno. Hindi magkalapit ang langit at ang impyerno. At naway maging gabayan sa atin. Huwag mong masyadong ilalapit ang sarili mo sa mga taong may masamang pag-uugali. Dahil mahirap makagawa ng mabuti kung ikaw ay nakapaligid sa masama. My dear friends, there will always be toxic people in our lives. Because life is not perfect. Because people are not perfect. And despite of the toxic people and negative persons in our lives, remember this, we have a perfect God. We have a good God. We have a loving God. Always be close to God so that you will be like Him. Good, peaceful, loving, and positive. Why do people don't listen to us sometimes? Bakit ba minsan ayaw kang pakinggan ng ibang tao? Bakit pag mag-umpisa ka ng magsalita, aalis na ang asawa mo? Bakit pag magsasalita ka na, magkukulong na sa kwarto yung mga anak mo?
Bakit maminsan pag nagsasalita ka o meron kang sinasabi, iniiwasan ka ng mga kapitbahay mo o kaya ng mga katrabaho mo? Anong pagkakaiba ng pagsasalita natin sa pagsasalita ng Panginoon? Dahil narinig po natin sa Ebanghelyo ngayon, napakaganda ng sinasabi. Pagkatapos magsalita ng ating Panginoon sa templo, lumapit daw ang mga tao at nawiwili sila sa pakikinig sa Kanya. Gustong-gustong pinapakinggan ng mga tao ang ating Panginoon. It is written in the Gospels that people listened with delight when Jesus speaks. Ano yung kabaliktaran ng pakikinig na may galak? Yung nakikinig kang naiinis. Ano ba sa ating pagsasalita ang nakakapagbigay ng galit, inis at puot sa iba? Iwasan niyo po yung 4 na P na ito. There are 4 bad habits whenever we speak, and this is the reason why people avoid us. Unang P, paghuhusga. Avoid judging people. Avoid judging your loved ones. Dahil pag hinuhusgahan mo ang isang tao, kinukulong mo siya. Hindi po ba? Bago ka maghusga ng iba, tandaan mo ito. There is more to what you see. May higit sa iyong nakikita. Hindi mo naman alam ang buong kwento. Di po ba? Napakasakit makarinig ng paghuhusga galing sa ibang tao. Lalong-lalo na kung hindi naman nila alam at nararanasan yung pinagdadaanan mo. Di po ba? Bago mo husgaan ang iba, unawain mo muna sila. Try to walk in their shoes. Try to live in their lives. Before judging them, try listening to them. Amen? Because all of us just wants to be appreciated. All of us just want to be accepted. Because all of us are trying to live this life the best that we can. Di po ba? Pinipilit natin, sinusubukan natin magpakabuti. Pero minsan, dumarating talaga sa punto ng buhay natin at sa buhay ng tao that we make mistakes, that we choose the wrong things. That is how our life is. This is who we are. We are not perfect people. Lalong-lalo na pumasok ang kasalanan sa atin. Do not expect people to be perfect. Give them the benefit of the doubt. Give them a chance. Always. Amen? Please stop judging and people will start listening to you. Pangalawang P, pagsisinungaling, lying. Napakasakit sa tenga at ayaw na ayaw nating nakikinig sa mga sinungaling. Amen? Bakit? Dahil ang sinungaling hindi mo mapagkakatiwalaan. At pag hindi mo mapagkakatiwalaan ang isang tao, ano ang gagawin sa'yo niyan? Sisiraan ka niyan. Maninira sa'yo yan. Pagtataksilan ka niyan. Gusto mo't hindi, ang taong sinungaling, walang ibang iniisip kung hindi ang kanyang sarili. Kaya nga ang taong sinungaling, walang pakialam sa iyo. Ang taong sinungaling, walang pagmamahal sa iba. Kaya nga, bakit mo siya pakikinggan? Doble kara ang mukha niyan. Lolokohin ka lang niya. Hindi po ba? Mas masarap pakinggan ang mga taong totoo. Amen? At sino ang totoo? Yun yung kung ano yung nasa puso nila, yan din ang nasa labi nila. That is what being truthful is. What is inside is seen on the outside. Lalong-lalo na ang taong totoo nagsasalita ng mabuti. Iba yung pagiging totoo sa pagiging prangka. Huwag po kayong malito ha. Baka iisipin mo kung ano yung lumabas sa isip mo, palagi mo sinasabi. That is not being truthful. Being truthful is being good.
Being truthful is saying what is good and what is helpful. Amen? Kaya, kung gusto mong pakinggan ka ng iba at gusto mong matuwa sila sa iyo, maging totoo ka. Huwag kang magsisinungaling. Ibig sabihin, lahat sana ng lumalabas sa iyong bibig ay yung mabuti at makakabuti, hindi lang sa iyo, kung hindi sa kanila. Amen? Pangatlong P, pagrereklamo. Complaining. And what is complaining? Is painting a negative picture about reality. Sino mga reklamador? Yun yung mga wala nang nakikitang mabuti sa mga tao, sa lugar, kahit saan sila pumunta, sa kanilang kinakain, sa kanilang karanasan. But is that possible? Na wala kang mabuting nararanasan? Totoo ba yun na wala kang mabuting nalalasahan? Tama ba yun na wala kang mabuting nakikita? Ang taong palaging nagrereklamo, masama ang isip, masama ang nasa puso't kalooban. Kaya nga hindi ka pinapakinggan minsan ng mga tao. Baka naman palagi kang nagrereklamo. At tandaan po natin, one toxic attitude and habit is complaining. Because complaining is viral misery. Yung pag may masama kang nararanasan, gusto mo meron kang kadamay. Kaya nga nagrereklamo ka eh. Ayaw mo yung iyong kinakain, ang anghang naman nito, ang alat naman nito, huwag niyo kakainin yan. Gusto may kadamay dun sa masamang kanyang nararanasan. Mas lalo mong tinataboy yung mga tao sa buhay mo pag palagi kang nagrereklamo. Amen? Nobody likes a negative talker. Because people who complain kills joy. Amen? Gusto niyo ba mga killjoy? Babakasyon ka na lang. Palagi meron sinasabing pangit. Please, stop complaining and people will listen to you. Pang-apat na P, pagmumura, cursing. Meron mga ibang tao, pag magsasalita, hindi pwedeng walang mura. Kala ng iba, nakakatawa ang pagmumura. Pero masakit din sa tenga. At tandaan niyo po, kung ano ang iyong sinasabi, nakakaapekto yan, nagkakatotoo. Ano ba yung mura? Hindi ba bad words? Kaya nga, when you say bad words, you make your life bad. You make the experience of people bad. At alam niyo po, the devil, the evil one, likes people who curse. Because from the word itself, you are not giving out blessings to people. When you curse, what do? You destroy peace. You are creating an ugly environment. Sinisira mo ang magandang biyaya at gawa ng Panginoon. Kaya isa sa mga kasangga ng demonyo ay ang mga taong palamura. Kala mo nag-i-enjoy yung mga taong nakikinig sa iyo sa pagmumura. But those are just a few people. At yung mga mahilig nakikinig din sa pagmumura, malapit na malapit sila, hindi sa Diyos, o hindi sa masama, sa demonyo. Amen? Tanungin mo sarili mo, sino bang kasangga mo? Ang Diyos o ang demonyo? Hindi masarap sa tenga, nakakarinig ng mura. Kung gusto mong dumating ang pagpapala, huwag kang magmura. Mas maganda nga, magdasal ka muna bago ka magsalita. Amen? Kung wala ka din mabuting sasabihin, tandaan niyo po ito. Please be quiet. Just be silent. Pagsamasamahin mo yung 4 na P. Anong salita nun? Pipi. Kaysa sa magsalita ka, kaysa sa maghusga ka, magreklamo ka, magsinungaling ka, magmura ka, anong mas maganda? Tandaan mo yon. Mas mabuti kang pipi ka na lang. Please do not open your mouth if you have nothing good to say. Be like the Lord, that when He speaks the word of God. And when you speak words from God, you speak words of blessing. And when you speak words of blessing, more blessing shall come upon you. Bakit lumalayo ang mga tao sa iyo? Tingnan mo yung lumalabas sa bibig mo.